Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga pinaka-exciting topic na madidiscuss natin So I'm very excited to share with you. Kasi this is a life lesson that most of us or every one of us should learn. So itong topic na to is ang tinatawag ko is the rise and downfall ng isang mananabong. Rise and downfall ng isang mananabong, ng isang magmamanok, ng isang breeder. So, napakagandang pag-usapan nito dahil ang iba sa inyo nakaranas na nito, ang iba sa atin nakaranas na, ang iba papunta pa lang doon. So, para maiwasan natin ang mga pagkakamali. So, marami tayong mga kakilala na mga sumikat, even local dito within our circle, sa mga kaibigan natin, sa mismong bayan lang natin na nagsasabong ng mga nakasabayan natin. So marami tayong kakilala na talagang nag-umpisa na ang lakas magsugal, kinatatakutan ng lahat. Hindi naman gaano kagalingan ng manok, pero ang lakas magsugal, consistent sa pagsusugal. Kaliwa, kanan, magsugal, 110 ang parada, 220 ang parada, parang hangang-hanga ang karamihan. Wow, ang lakas magsugal, ilang milyon ang pinupusta, ang galing naman, ganun-ganyan. So, nananalo, may talo din. And then, mababalitaan mo after a few months, ayun, may kaso ng estafa, nakakulong na, nagtatago na, nakabenta na yung, nakasanla na yung mga lupa, nakasanla na yung sasakyan, nagkakagulo na ang pamilya, hiniwalay na ng asawa, dahil naubos na ang pera. Naubos na ang pera. So, kumbaga, hindi na control ang pagsusugal. So, kumbaga, wag naman sanang maging instrumento ang sabong sa pagkasira ng pamilya. Kasi, ang iba, sinasabi nila, gusto ko yung manok, pero hindi naman pala gusto ang pagmamanok. Ang gusto is pagsusugal. Ang gusto is pagsusugal. So, marami na tayong nakilalang ganyan. Marami na tayong nakilalang ganyan na bigla na lang tayo nagtataka na nawala bigla sa industriya. So, sana po, wag naman sa inyong mangyari. So, nangyayari yan pag unang-una, una nating inaral ang sugal kaysa sa pagmamanok. Pag una nating inaral ang pagsusugal kaysa sa pagmamanok, sigurado ang talo dyan. Kasi wala ka namang ibang sasandalan kundi swerte. So, whether you like it or not, ang pagsasabong, ang pagmamanok, there is a science behind that. Although this is not 100%, kasi alam naman natin lahat na ang design ng sabong is 50-50 ang outcome. 50-50 ang outcome, kasi dalawa lang naman ng manok ang naglalaban. So, since ganyan ang design, still, there is a science behind. And ako, I'd rather implement science than rely with guess or malas or sorte. So, I'd rather rely with science. So, ngayon, kung gusto nyo namang magsugal, better aralin nyo muna ang pagmamanok. So pag naaral nyo ang pagmamanok, this is one of the most enjoyable sports that you can make money. So sa akin naman, ginawa kong negosyo ang pagmamanok. At the same time, yung na-develop kong skills sa paglalaro, sa pagpupusta sa manok, sa pagtatrabisiya, o kung ano pa man. So, kumbaga nagagamit ko, nagiging hanap buhay. Kasi nakalista sa akin yan, every month, every 3 months, nag-accounting ako kung ilan ang lumabas, kung ilan ang pumasok sa pagsusugal ko. So, awa ng Diyos, lagi namang lamang sa papasok kaysa sa palabas. Kasi kumbaga, para sa akin, hanap buhay ko yan, sagrado yan . Kumbaga, kaya kong pumusta sa manok ko ng malaki, pero dapat galing na sa panalo yun. Hindi pwedeng galing sa kapital ko yun. Kailangan ng kapital ko naka-safety na muna. So kung medyo may malas na araw, may maalat na araw, matalo ang kapital ko, titigil na ako. So, kumbaga, isa sa mga maipagmamalaki ko, na-master ko ang disiplina. Kasi yun lang naman ang magpapatalo sa'yo sa kahit anong larangan ng buhay. Yun ang magpapatalo sa'yo pag hindi ka disiplinado. So, karamihan sa atin, pag natalo, bahala na, sugal pa ng sugal. Gusto ko makabawi, kailangan ko makabawi, ganun-ganyan. So, mas lalong nalulubog kasi
habang nanggigigil ka, mas lalo kang nagiging blinded sa kung anong nasa harapan mo. Mas lalo kang hindi nagiging impartial, mas lalong hindi gumagana ang analysis mo. Mas lalong hindi gumagana ang analysis mo. Whereas kung hindi ka nanggigigil, pasensyoso ka, so yung analysis mo is objective or impartial, walang bias. You will see things as it is. Hindi ka basta-basta maapektuhan ng opinion ng iba, hindi ka basta-basta maapektuhan ng llamado dehado sa pagpili. Kumbaga may enjoy mo ang pagsusugal and you will know kung mas mataas ang chance mong manalo sa hindi. So, yun ang aspeto ng pagsusugal na whether we like it or not, kasama yan dito, kasama yan dito. So dito may isa akong kaibigan na nakilala, si magandang lalaki, si Teng ng Kamalig ng Legazpi. So sabi niya, magandang input ang narinig ko sa kanya, So sabi niya, yung iniimbita niya kasi promoter siya sa Derby, promoter siya. Sabi niya, yung iniimbita ko kadalasan yung mga consistent, yung mga kahit minimum lang tumaya, basta consistent. Kasi sabi niya, sila ang tumatagal. Pero yung mga naglalakas-lakasan, after 1 year yan, wala na yan, ubos na yan, bagsak na yan. So, kumbaga, tama naman. Magandang input yun. Magandang input yun. So, yan yung aspeto ng sugal. So, ang iba naman na breeder lang talaga, breeding lang talaga, sila yung nag-i-stay. Magpo-produce, masaya na sila na mag-produce lang ng magagandang manok, magagaling na manok, iba ang tagalaban ng manok nila, they are all good. So, happy si buyer, happy si seller or si breeder kasi naipapanalo ni buyer ang manok niya, si breeder naman, nabibili ang manok niya. So, may hanap buhay siya para sa pamilya niya. May hanap buhay siya para sa pamilya niya. So, yun ang kadalasan na downfall ng mga magmamanok. Sugal. Hindi nila na-manage ang proportion ng greed and discipline. Kaya sila bumabagsak. So marami naman tayong kilala na talagang nandiyan pa rin mula't simula at lumalakas lalo. So ibig sabihin, yung mga taong ganyan, na-master nila ang disiplina, na-master nila ang laro. So may mga ganun talagang tao. And wala pa ako dun. Malayo pa ako dun. But I aspire to become one. So, kaya lahat ng klase ng pag-aaral ginagawa ko, ng pag-oobserba ginagawa ko para one day maging katulad din ako ng mga ina-idol natin na yun. So, yun ang dahilan ng rise and fall ng mga sabongero. Of course, bukod doon sa iba pang mga issues, pero mostly talaga sugal. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo.